Matapos malaman ng mga pulis ang tungkol sa kanya, halos walang duda na halos na perfect na ni Albright ang qualification nito. Lumabas din sa investigasyon ang detalyadong paglalarawan ng pagkabata ni Albright. Siya ay ipinanganak noong August 10, 1933. Ang kanyang inang si Del at amang si Fred ay inampun siya mula sa isang ampunan at malinaw mula sa simula na si Del ang may kontrol. Siya ay isang mahigpit na guro sa elementarya, ginamit ang posisyon na iyon upang hubugin ang batang anak. Mahal na mahal niya ang kanyang anak at labis na nagpoprotekta sa kanya, ngunit hindi niya ito ipinapakita. Minsan niyang binihisan si Charles bilang isang babae at binigyan siya ng manika upang paglaruan. Madalas niyang pinapalitan ng damit ang anak upang mapanatiling malinis siya. Pinaunlad din niya ang kanyang edukasyon. In-accelerate siya sa grade 2. Ano man ang kanyang sinimulan, nagawa niya ng maayos. Nang bigyan siya ng baril, pumatay siya ng maliit na hayop at sinabi sa ina na gusto niyang maging taxidermist. Kaya tinulungan niya ang batang si Albright kung paano magbalat at mag-stuff ng ibon. Ang kanyang mga produkto sa taxidermy ay parang buhay. Ngunit hindi siya pinayagang gumamit ng mga glass eyes na binebenta sa mga tindahan ng taxidermy dahil masyadong mahal ito. At si Del ay sobrang matipid. Sa halip, pinagamit siya ng mga butones. Sa madaling salita, ipinagbawal ang mga mata. Maaaring ito ang nagbigay sa kanya ng pagnanais na makuha ang mga mata na ipinagkait sa kanya ng kanyang ina. Hey everyone! I just wanted to take a moment to give a huge shout-out to Stephanie Del Rosario ng Kuwait, Fatima Alayon ng Turkiye, Rowena Venezuela Baruga ng Jose del Monte, Bulacan, Game Easy 080 ng Lipa City, Batangas, Roslyn Badiles ng Talisay City, Negros Occidental, Emma Isleta ng Philippines, Ray Misa ng Mandaue City, Bembol Panganiban ng Lipa City, Batangas, Doris Bugtak Doris Bustria ng Gensan. Maraming salamat po sa inyong lahat na mga sumusuporta pati na rin sa mga silent listener. Mabuhay kayo at patuloy na maging inspirasyon sa iba. Bagaman siya ay isang mahusay na estudyante, naging pasaway siya dahil sa maliliit na pagnanakaw at naaresto sa edad na 13 years old dahil sa aggravated assault. Pumunta rin siya sa isang prostitute noong kabataan niya sa edad na 15. Noong 1949, nagkaroon siya ng sapat na mataas na grado upang makapagtapos ng high school at sa tulong ng mga peking transcript, nakapasok sa North Texas State University. Ngunit pagkatapos ay naubos ang kanyang swerte. Sa edad na 16, nahuli siya ng mga pulis na nagnakaw ng kaunting pera mula sa isang cash register, 2 handgun at isang rifle. Sa kabila ng matinding pagsisikap ni Del na matulungan siya, nakatanggap siya ng 1 taon sa bilangguan. Pagkatapos ng kanyang paglaya, naghangad siyang maging isang produktibong mamamayan. Pumasok sa Arkansas State Teachers College at nag-major sa pre-med studies. Natuto rin siya ng ilang wika. Siya ay popular, ngunit napansin ng mga tao na madalas siyang magyabang at magpalabis ng mga bagay tungkol sa kanyang sarili, kabilang ang kanyang mga performance sa kama. Sinabi ng ilang tao na likas na sa kanya ang magsinungaling, lalo na dahil ipinagmamalaki niyang nakipagtalik siya sa 12-dosenang mga babae. Sa mga paksang gusto niya, siya ay nagtagumpay, ngunit nagnanakaw din siya ng mga pagsusulit at binabago ang kanyang mga grado sa mga file ng paaralan kapag kailangan niya. Pinagnakaw niya ang kanyang kasintahan ng mga susi para sa kanya. Aktibo siya sa campus sa ilang mga club, ngunit may reputasyon na pabaya. May isang insidente na binanggit ng ilang publication dahil ang mga mata ay mahalaga dito. Isa sa mga kakampi niya sa football ay nakipag-date sa isang babae na may mga mata na hugis almond. Nang maghiwalay sila, itinapon niya ang mga litrato at nagkaroon ng bagong kasintahan. May ilang litrato siya kasama ang bagong kasintahan at isang araw napansin niya ang kakaiba. Ginupit ni Albright ang mga mata ng bagong kasintahan at ipinalit ang mga mata na hugis almond ng dating kasintahan. Ipinaskil din ni Albright ang mga mata sa iba pang lugar tulad ng kisame at banyo.
Ito ay kakaiba, ngunit hindi nakakagulat para sa kanila. Nahuli siya na may mga ninakaw na gamit, kaya siya ay na-kick out sa kolehiyo. Bago magtapos, ngunit hindi siya kinasuhan. Hindi siya naapektuhan, pineke na lang niya ang kanyang mga degree, nagnakaw ng tamang mga dokumento, pineke ang mga pirma, at binigyan ang sarili ng mga bachelor's at master's degree na hindi niya pinaghirapan. Pinakasalan niya ang kanyang kasintahan sa kolehiyo, na naging guro, at nagkaroon sila ng isang anak na babae. Hindi nagtagal si Albright sa trabaho, ngunit anuman ang kanyang ginawa, siya ay naging expert sa pagiging illustrator, bullfighter, hairstylist, designer, artist, carpenter. Nagpatuloy siya sa pandaraya sa pamamagitan ng pamemeke ng mga tseke at pagkakaroon ng mga pekeng credentials. Minsan ay nahuli siya sa kanyang panlilinlang habang nagtuturo sa isang high school ngunit palaging nakakuha ng probation para sa kanyang mga illegal na gawain. Natutunan niya na ang kaunting charm ay malayo ang mararating. Pero ang kanyang kasal ay nasira noong 1965. Naghiwalay sila ng kanyang asawa at tuluyang nagdiborsyo noong 1974. Ngunit kahit nagtapos ang kanyang kasal, hindi natapos ang kanyang mga kriminal na gawain. Sa katunayan, lalo pa siyang lumala. Nahuli si Albright na nagnanakaw ng daan-daang dolyar na halaga ng mga paninda mula sa isang hardware store at nakatanggap ng 2 taong sentensya sa kulungan, ngunit nagsilbi lamang siya ng wala pang 6 na buwan bago siya muling nakalaya. Nagtrabaho siya ng husto upang maging mas presentable, nag-convert sa Katolisismo at nakipagkaibigan sa mga tao mula sa simbahan. Noong 1981, nang siya ay 48 years old, namatay ang kanyang ina na si Del. Hinanap ni Albright ang kanyang tunay na ina na sinabi ni Del na matalinong law student at nakilala niya ito. Ngunit lumalabas na hindi pala siya naging estudyante ng batas. Sinabi niya kalaunan sa isang tao na siya ay isang prostitute, bagaman walang ebidensya para dito. Sa parehong taon, habang bumibisita si Albright sa ilang mga kaibigan, sexual niyang inabuso ang kanilang 9 na taong gulang na anak na babae. Inireport siya sa mga pulis at siya ay kinasuhan ngunit muli siyang nakatakas sa kanyang krimen. Umamin siya ng kasalanan at nakatanggap lamang ng probation. Sinabi niya kalaunan na siya ay inosente ngunit umamin upang maiwasan ang abala. Gayunpaman, ito ay napunta sa kanyang record at magpapahirap sa kanya sa mga susunod na taon. Siya ay naging isang sexual predator. Sa mga taong iyon, ayon sa mga prostitute sa bayan, madalas siyang pumunta sa kanilang mga hangout at binabayaran sila ng maganda, malamang mula sa perang minana niya mula sa pagkamatay ng kanyang ama. Isang kaibigan ang umamin na alam niya ang tungkol sa mga pagnanakaw ni Albright at sinabi na marami sa mga regalong ibinigay niya ay mga bagay na ninakaw niya. Pagkatapos noong 1985, nakilala ni Albright si Dixie sa Arkansas pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang ama. Inimbitahan niya siyang manirahan sa kanyang bahay. Hindi nagtagal, siya na ang nagbabayad ng mga bayarin gamit ang kanyang mababang sahod na trabaho. At minsan ay naglo-loan pa para sa mga expenses nila. Tinanggap niya ang mga dahilan ni Albright na hindi magtrabaho sa kabila ng kanyang talino at mga nagawa. At hinayaan siyang manipulahin siya para alagaan siya. Ang tanging ginawa ni Albright ay mag-deliver ng mga newspaper na nagdadala sa kanya sa mga lansangan tuwing madaling araw. Maaaring ginawa niya ito upang patuloy na makipagkita sa mga prostitute nang hindi siya pinaghihinalaan ni Dixie. Sinabi ni Alfred Jones, ang juvenile probation officer ni Albright mula dekada na ang nakalipas, kay West Phelan, na si Albright ay may paraan ng hindi pagharap sa realidad o responsibilidad. Magaling siyang magsinungaling at pati ang sarili niya ay kumbinsido na nagsasabi siya ng totoo. Sa madaling salita, siya ay tulad ng maraming mga psychopath ayon sa isang teorya. Ang mga investigador na naghahanap sa bahay ni Albright ay hindi nakahanap ng ebidensya na may naganap na mga pagpatay doon. Wala silang natagpo ang mga duguang damit o sapatos, bagaman nakakita sila ng mga medyas at underwear na nakababad sa bleach. Mas masama pa, ang .44 caliber ay nagnegatibo sa pagsusuri bilang baril
na pumatay kina Mary Pratt at Shirley Williams. Nagbigay si Dixie ng mga resibo mula sa garahe upang patunayan na ang kanilang mga kotse ay nasira at hindi magagamit sa oras ng unang dalawang pagpatay. Sa kabila nito, may mga circumstantial evidence pa rin na magagamit nila at na-detain nila si Albright sa kasong attempted murder habang patuloy silang nagbibuild ng kaso. Sa bahay ni Speedy, halimbawa, nakakita sila ng mga pornographic magazines kasama ang isang structure na nagpapahintulot sa pagsasanay ng autoerotic sexual asphyxia. Bilang landlord, may susi si Albright, kaya't masusing hinanap nila ang ebidensya na ginagamit niya ang lugar kapag wala si Speedy. Binanggit ni Veronica ang lugar na ito, at naniniwala si Officer Matthews na pumupunta si Albright dito upang magsagawa ng mga lihim na aktibidad. Mayroon ding ebidensya mula sa pagsusuri ng buhok. Kinumpiska ng mga pulis ang mga kumot mula sa mga truck ni Albright at ipinadala ang mga ito kay Charlie Lynch sa lab, kasama ang mga debris mula sa vacuum ni Albright. Ang mga kumot ay may mga buhok at hibla, gayon din ang mga debris. Sa katunayan, mula sa vacuum, nakahiwalay sila ng ilang buhok na tumutugma kay Shirley Williams, isang African-American. Walang sapat na hibla upang maisagawa ang uri ng pagsusuri ng DNA na ginagamit noong panahong iyon. Pumayag si Albright na kunin ng mga pulis ang kanyang mga sample ng buhok at dugo at agad na tinawagan ni Lynch si West Phelan upang sabihin sa kanya na ang buhok na natagpuan sa isa sa mga katawan ay tumutugma sa mga sample ng buhok ni Albright. Bukod pa rito, ang buhok na natagpuan sa mga kumot mula sa kanyang truck ay tila tumutugma sa buhok ng mga prostitute. Bagaman maganda ang tunog nito, ang buhok ay itinuturing na class evidence, hindi unique evidence. Sa madaling salita, ang isang hibla ng buhok ay maaaring tumutugma sa buhok mula sa isang biktima o suspect, ngunit hindi ito mapapatunayan ng may katiyakan na nagmula sa taong iyon. Gayunpaman, noong March 26, ang district attorney ay nagsampa ng capital charges laban kay Albright sa pagkamatay ni Mary Pratt, Shirley Williams at Susan Peterson. Ang korte ay nagtalaga kay Brad Lawler bilang abogado ni Albright. Hindi ito isang slam dunk case, kaya alam ng mga investigador na kailangan nilang magtrabaho ng mas mahirap upang maipako ang mga pagpatay kay Albright. Pagkatapos, isang ibang prostitute ang nagbigay ng isang interesting na report. Si Mary Beth ay nasa bilangguan. Sinabi niya sa pulisya na kilala niya si Albright at hindi niya gusto ang alaala. Noong December 13, sa parehong gabi kung kailan pinatay si Mary Lou Pratt, si Mary Beth ay nakatayo sa labas ng isang motel nang biglang may isang lalaki na humablot sa kanya, naglagay ng kutsilyo sa kanyang leeg, pinilit siyang pumasok sa isang kotse at sinampal siya sa muka. Sinubukan niyang lumaban ngunit hindi niya ito nakayanan. Naalala niya na dinala siya ng lalaki sa isang bukid at inihagis siya sa isang kumot. Doon patuloy siyang sinaktan at pinagsusuntok. Pagkatapos, sinabi niya na binuksan ng lalaki ang isang kahon at nakita niyang may laman itong mga metal cylinder na may matutulis na talim. Kumuha siya ng isa at ginamit ito upang gupitin ang kanyang blusa. Pagkatapos ay itinapon niya ang talim at kumuha ng isa pa upang gumawa ng isa pang hiwa. Sa puntong iyon, nawalan siya ng malay sa takot at nang magising siya, wala na ang lalaki. Sa kwentong ito, naniwala ang mga investigador na makakahanap pa sila ng iba pang impormasyon, kaya nagsimula silang mag-interview ng iba pang mga prostitute sa lugar. Si Tina, na may magagandang mata, ay may kwento rin na ikukwento. Sinabi niya na minsan niyang nakipag-date kay Albright. Sa kabuuan, siya ay magalang at mabait sa kanya hanggang sa huling beses na sila ay lumabas. Nasa truck sila at mas marahas ang trato niya kaysa dati. Tumakbo siya palayo sa kanya at nakita siyang muli noong gabi na namatay si Shirley. Dumaan si Albright sa kanila at sumakay si Tina sa ibang kotse. Kaya, hindi niya talaga nakita si Albright na kunin si Shirley, ngunit nang bumalik siya, wala na si Shirley. Ipinakita niya sa pulisya ang bukid kung saan siya dinala ni Albright at natagpuan nila ang isang lumang asul na kumot, ilang kondom, at isang lukot na dilaw na kapote na katulad ng suot ni Shirley noong gabi na siya ay nawala. May dugo ito na isang mahalagang ebidensya.
Ito ay higit pa sa circumstantial evidence, ngunit mas marami, mas mabuti. Bilang karagdagan, si Willie Upshaw, na pinadalhan ni Albright ng ilang tseke at kasalukuyang nakakulong para sa ilegal na pag-aari ng baril, ay nagsabi na si Albright ay may isa pang .44 kalibre ng baril na hindi natagpuan ng pulisya. Natuklasan nila na binili niya ito sa pangalan ng kanyang ama. Maliban kung matagpuan nila ang baril, wala silang mapapatunayan. Ngunit ang pagkawala nito ay may ipinapahiwatig. Kasama rin ni Upshaw si Albright noong araw ng Marso nang masira ang kanyang kotse, at sinabi niya na si Albright ay may kotse noong gabi na pinatay si Shirley. Bukod pa rito, natuklasan sa paghahanap ng mga pulis ang ilang ninakaw na kotse, kaya madaling magamit ni Albright ang isa sa mga iyon. May sapat na impormasyon at ebidensya upang magpatuloy sa isang grand jury hearing. Ang mga kaso laban kay Albright ay nagbago habang naghahanda ang mga taga-usig para sa paglilitis. Una, ang 3 pagpatay na inaakusa sa kanya at isang hindi nalutas na 1988 stabbing murder ng isang prostitute sa Oak Cliff area, batay sa ilang hibla ng buhok na natagpuan sa kanya na tumutugma sa buhok ni Albright, bagaman ang kanyang mga mata ay hindi tinanggal. Pagkatapos ay nagbigay si Albright ng alibay para doon. Siya daw ay nasa ibang bayan, kaya ang kaso na iyon ay ibinaba. Dahil sa uri ng ebidensya na magagamit, binawasan ng grand jury ang capital murder charges sa murder. Kaya ang parusang kamatayan ay wala na sa talakayan. Sa huli, ang District Attorney's Office ay nagpasya na litisin si Albright para lamang sa isang pagpatay kay Shirley Williams nang hindi ipinaliwanag kung bakit. Sinabi ng hukom na kung matalo sila, hindi nila maaaring balikan ang iba pang mga kaso. Hindi ito mahalaga. Ang kaso ni Williams ang pinakamalakas, at kung manalo sila, tiyak na matatalo rin nila ang iba. Binawasan ng hukom ang piyansa sa $750,000, ngunit hindi kayang bayaran ni Albright iyon tulad ng orihinal na $3 million, kaya nanatili siya sa bilangguan. Kaya, nang sa wakas ay itinakda ang petsa ng kanyang paglilitis noong December 2, 1991, hinarap ni Albright ang paglilitis para sa pagpatay kay Shirley Williams na may parusang habambuhay na pagkabilanggo. Gayunpaman, nagpasya ang korte na maaaring isama ng prosecution ang iba pang mga kaso. Matapos maayos ang mga isyong legal, nagsimula ang paglilitis na unang naantala. Sina Dan Hagud, Tommy Shook, at Mike Basilio ang bumuo ng koponan ng prosecution. Kabilang sa kanilang mga pangunahing saksi ang 2 patrol officers na sumunod sa kanilang mga hinala at pinagdugtong-dugtong ang mga reklamo mula sa mga prostitute tungkol kay Albright. Ang teorya ng prosecution ay nagalit si Albright matapos siyang lokohin ng 2 prostitute na sina Mary Pratt at Susan Peterson, kaya sila ay binugbog at pinatay. Si Albright ay mayroon ding malalaking bill sa gasolina na tila mula sa pag-iikot. Noong December 7, nagpatotoo si Special Agent Judd Ray tungkol sa linkage analysis at ang katotohanan na ang mamamatay tao ay komportable o pamilyar sa Oak Cliff area. Si Dr. Peacock, na gumawa ng unang autopsy, ay nagsabi kung gaano kahirap putulin ang mga kalamnan at ang optic nerve na nag-uugnay sa mga mata sa bungo. Inilarawan niya kung gaano katumpak ang pamamaraan ng killer na idinagdag na kailangan niyang magkaroon ng karanasan para magawa ito. Ngunit ang prosecution ay nakaranas ng ilang dagok. Ang dilaw na kapote na suot ni Williams nang siya ay nawala ay hindi sinasadyang naitapon kahit na nakita ito ng hurado. Pagkatapos ay binago ni Upshaw ang kanyang kwento. Sinusuportahan ng mga kapitbahay ni Albright ang katotohanan na wala siyang kotse noong panahon ng pagpatay. Pagkatapos binago din ni Veronica ang kanyang statement laban kay Albright. Sinabi niya na hindi kailanman ginawa ni Albright ang anumang masama sa kanya at hindi siya matitinag sa posisyon na yon. Sinabi niya na pinilit siya ng mga pulis na sabihin na si Albright ang nanakit sa kanya. Ngunit sa paglilitis, tanging forensic expert lamang ang makakapagpatunay. Tinalakay ni Charlie Lynch ang kanyang pagsusuri sa mga specimen ng buhok. Kabilang sa kanyang mga natuklasan ay 8 buhok na tumutugma sa buhok ni Shirley Williams na nakuha mula sa vacuum cleaner ni Albright. 6 na buhok ni Williams ang nakuha mula sa asul na kumot na natagpuan sa Oak Cliff Field kasama ang isang dilaw na kapote. 3 pubic hairs mula sa kumot na iyon ang tumugma kay Albright at ang buhok sa ulo sa kapote ay tumugma sa kanya.
Ang pubic hair ay tumugma rin sa isang hibla ng pubic hair na nakuha mula sa leeg ni Williams. Ang buhok sa ulo ni Albright ay natagpuan malapit sa isang sugat sa mukha ni Williams, isa pa sa kanyang likod at 2 sa kanyang kaliwang kamay. 3 buhok sa ulo mula kay Susan Peterson ay nasa isang kumot sa truck ni Albright. Gayon din ang 4 na buhok na malamang kay Pratt. Isang buhok ng squirrel ang natagpuan sa vacuum at sa kumot na nakuha sa bukid. Bukod pa rito, ang buhok ni Speedy ay hindi tumugma sa alinman sa mga sample, ngunit natugma ni Lynch si Albright sa ika-4 na pinatay na prostitute at para sa kasong iyon, si Albright ay may alibay. Yun ay nagdulot ng pagdududa kung gaano ka-accurate ang pagsusuri ng buhok. At handa ang depensa para doon. Sa panahon ng paglilitis, naganap na naitala sa Dallas Morning News, maraming tao, kabilang si Dixie, ang nagsalita para ipagtanggol si Albright. Sa pagbibigay ni Dixie ng kanyang salaysay tungkol sa kanilang nasirang kotse, sinabi ni Glenda Dunham, isang tagapaghatid ng newspaper, na si Albright ay palaging nasa oras upang maghatid ng mga pahayagan, na nagpapahiwatig na hindi niya maaaring nagawa ang oras na kinakailangan upang kunin, patayin, at kuhanin ang mga mata ng mga prostitute. Iminungkahi ng abogado ng depensa na si Brad Lawler na si Speedy, na kamakailan lamang ay umalis ng bayan ang gumawa ng mga pagpatay. Isang walang laman na kahon ng .44 caliber na bala ang natagpuan sa likod ng kanyang bahay at ilang bihirang silver-tipped na bala ang nakita sa loob. Ang parehong uri ng bala na pumatay sa 2 biktima. Gayunpaman, wala sa mga prostitute na nagsabing kilala o nakita si Albright ang pamilyar kay Speedy. Si Samuel James Palahniuk ang ipinantapat ni Lawler kay Charles Lynch. Bagaman hanggang sa paglilitis, talagang sumang-ayon siya kay Lynch pagkatapos ay nagbago siya ng isip. Noong December 12, sinabi niya na ang pagsusuri ni Lynch sa mga fragment ng buhok ay hindi sapat upang gawin ang mga pahayag na ginagawa ni Lynch. Ang mga sample ng buhok ay masyadong maliit, ang ilan na sinabi ni Lynch ay galing sa hayop, at ang kulay abo na buhok ay walang pigment na nagpapahirap sa paghanap ng kamatch. Sa ilalim ng cross-examination, pinahina ni Palahniuk ang kanyang credibility nang sinabi niya na kung nagkaroon siya ng 1 pang linggo o 2, maaaring nagbago ang kanyang mga natuklasan. Sinuri din niya muli ang ebidensya at bumalik sa kasunduan kay Lynch sa ilang mga specimen. Isa pang lab criminalist naman ang sumang-ayon din kay Lynch. Nasa hurado na ang desisyon. Pagkatapos ng 1 araw ng deliberasyon noong December 18th, ipinahayag nila ang kanilang hatol. Si Charles Albright ay napatunayang nagkasala sa pagpatay kay Shirley Williams. Nakatanggap siya ng sentensyang 5 hanggang habambuhay na pagkabilanggo at ipinangako ng kanyang abogado na iaapila ito. Iginiit ni Albright na isang inosenteng tao ang nahatulan. Si Albright ay ipinadala sa Clements Unit ng Texas Department of Corrections sa Amarillo. Inapila ng abogado ni Albright ang kaso batay sa kakulangan ng ebidensya laban sa kanya para sa hatol sa pagpatay. Sinabi rin niya na nagkamali ang korte sa hindi pagsasagawa ng hiwalay na pagdinig sa parusa. Noong 1994, ang Texas Court of Appeals, 5th District, ay naglathala ng isang opinyon kung saan kanilang ibinasura ang unang punto ng error ni Albright. Sinabi na ang appellant ay walang naibigay na anuman para sa pagsusuri sa 2nd issue at kanilang ibinasura ang 3 punto ng error dahil ang issue ay hindi na itaas sa korte. Sa katunayan, ang hukom ay nagbigay ng sentensya pagkatapos sumang-ayon ang abogado ni Albright na walang dahilan upang hindi gawin ito. Hindi tumutol si Albright dito nang mangyari ito o nang gumawa siya ng motion para sa bagong paglilitis. Ang kanyang pagtutol sa apila na ito ay hindi itinuturing na napapanahon ayon sa batas. Bumisita si Hollingsworth, isang reporter, ang nag-interview kay Albright sa bilangguan para sa isang kwento noong 1993 sa Texas Monthly at inilalarawan ang paraan at mga salita ni Albright sa paraang malinaw na ang tao ay psychopathic, mapanlinlang, kaakit-akit, manipulative at walang alinman sa self-insight o pagsisisi para sa kanyang ginawa. Tiniyak niya kay Hollingsworth na hindi siya magsasabi ng anumang hindi totoo, ngunit ang kanyang history ng chronic lies, pagnanakaw, panlilinlang,
at pandaraya ay sumasalungat sa kanyang tila sinseridad. Ipinahiwatig ni Hollingsworth noon na si Albright ay humingi ng tulong sa Innocence Project ni Barry Scheck. Matatagpuan sa Benjamin N. Cardozo School of Law at itinatag noong 1992, ito ay itinatag bilang isang non-profit na legal clinic upang magsagawa ng post-conviction DNA testing para sa mga kaso kung saan magagamit ang biological evidence. Karamihan sa aming mga kliyente ay mahihirap, nakalimutan, at nagamit na ang lahat ng kanilang mga legal na paraan para sa tulong, sabi ng website ng organisasyon. Dahil ang pagsusuri ng ebidensya ng buhok sa kaso ni Albright ay kontrobersyal, at dahil ang Innocence Project ay tumitingin sa mga paraan kung paano hinahawakan ang ebidensya at tumutulong sa mga taong maaaring masuri ang ebidensya at tila karapat-dapat. Si Albright ay tila umaasa na makamit ang hustisya, ngunit ang kanyang kaso ay hindi sumailalim sa DNA testing. Hanggang sa video na ito, walang record na ang klinika ay tumulong o tumutulong sa kanya. Isang grupo ng mga kababaihan sa Department of Psychology sa Radford University sa Virginia ang naglathala ng detalyadong talambuhay ni Albright online, kasama ang kanilang pagsusuri sa ebidensya laban sa kanya para sa pagpatay na kanyang ikinakulong. Narating nila ang konklusyon na matapos basahin ang libro ni Matthews at Wicker na mga may akda ng aklat tungkol sa buhay ni Albright, kasama ang mga artikulo sa balita, nararamdaman nila na maaaring maling nahatulan si Albright sa pagpatay kay Shirley Williams. Naniniwala sila na ang sino mang pumatay kay Williams ay malamang na siya ring pumatay sa dalawa pang biktima. Bagaman hindi nila matiyak kung may iba pang pinatay si Albright, mas pinaniniwalaan nila ang kanyang kawalang sala sa 3 kasong ito na nag-qualify sa kanya bilang isang serial killer. Sumasang-ayon ang mga kaibigan ni Albright. Marami sa kanila na nakilala siya ng maraming taon, ngunit hindi alam ang kanyang kriminal na record o pakikitungo sa mga prostitute, na si Speedy ang tunay na may sala at nagkaroon ng pagkakamali sa hustisya sa paglilitis. Sa Dallas Morning News, bago magsimula ang paglilitis, iniulat na si Albright ay pinaghihinalaan sa 2 pang pagpatay sa Arkansas, ngunit walang nangyari sa mga kasong iyon. Si Albright ay namalagi sa Clements Unit ng Texas Department of Corrections sa Amarillo. Hindi na siya nakikipag-ugnayan kay Dixie. Isinama siya ni Eric Hickey bilang isang paraphilic serial killer. Sa kulungan, nag-subscribe si Albright sa isang magazine tungkol sa iridology at nagmamay-ari ng unang issue ng Omni Magazine mula 1978 na may malaking mata sa pabalat. Ayon sa HBO's autopsy series, ginugol ni Albright ang kanyang oras sa pagguhit ng mga mata at pagdekorasyon ng kanyang selda gamit ang mga ito. Ipinakita nila ang footage niya habang naguguhit ng mata at ang kanyang mga artwork na nakapaskil sa dingding ng kanyang selda. Namatay si Albright sa West Texas Regional Medical Facility sa Lubbock, Texas noong Agosto 2020 sa edad na 87.